Hello guys! Ayan, so ako ulit Auntie Eileen. So, ayan, habang tayo ay, kasi bago po uwi, kainin muna natin ito binigay sa akin ng aking friendship. So, yun. Sasagutan tayo ng tanong ng isang sisi natin about sa nasa ibang bansa yata siya ngayon, tapos balak siyang kunin ng kanyang pamangkin papunta dito sa Singapore para mag-alaga ng anak. Tapos kaso lang ang concern niya is 42 years old na siya, hindi daw ba siya mahihirapan pumunta dito, at saka dadaan daw siya sa agency, hindi daw ba mahirap i-process. Tapos yun, kung madali lang daw i-process dito, hindi daw ba siya magkakaproblema kasi nga 42 years old na siya. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, hello Sisi. Ayan, so actually tama naman din yung pamangkin mo na dapat ka talagang idaan sa agency kasi para mas mapabilis din yung process, at saka kasi ang agency din talagang nakakaalam kung ano yung mga requirements talaga ng tawag ito ng pag-hire ng helper papunta dito. So ayan, so medyo nag-melt na siya guys kasi kanina pa to. So yun, kain tayo. Tama yun na ganun. Ngayon, yung concern mo is kung 42 years old ka na, kung hindi ka ba mahihirapan na makapunta dito. Sisi, ang nagkakaproblema lang tayo kapag may edad na tapos mag-apply dito, kung hahanapan tayo ng employer. Since meron ka naman, kukunin ka naman ng pamangkin mo, siya yung magtatayong employer mo, so walang problema kasi ibig sabihin nun, may amo ka na dito. So, kaya lang naman siya nagkakaroon ng problema sa pag-hired na may edad dito kasi minsan may mga employer na mapili. Kain muna tayo ha. Mapili sila sa kasi pag mas may edad na, ang dami ng mga komplikasyon yun. Kahit naman sino, di ba? Pag mag-hire kayo, sino ba pipiliin, yung mas edad o yung mas bata? Di ba yung mas bata? Kasi yun yung ngayon. Tapos, ang tawag dito, ikaw naman, wala ka naman problema. Kasi sa batas po talaga ng Singapore is at least 23 years old, yung pinataas na nila. Dapat at least 24 years old ka, papuntang 50 years old. Pwede ka pa mag-apply dito sa Singapore. Yun kung yun nga, may mga kukuha ka employer. Since meron ka namang employer, so wala kang problema, Sisi. Ngayon, sa pag-process ng papers mo, di ba, uwi ka ng Pinas, ngayon, matagal ba mag-process ng papers ng pag-agency? Mas matagal yung ang tawag doon, yung hindi kayo kung yung pamangkin mo ang mag-ano sa embassy, magpapasa o sa MOM, magpapasa ng mga requirements kasi yun is mabusisi masyado. Tapos kailangan ng oras nila. So yun, kasi syempre kung buti sana kung dito sa Singapore yung mga busy ang mga tao dito, buti sana kung maka agad yung nakakaso agad yung pamangkin mo. Kaya ngayon yung iba, dinadaan nila sa agency kasi mas alam ng agency kung paano. Siyempre, mas mapapadali yun. Kasi, paano yung mahihingi ng agency na requirements sa pamangkin mo, ipoprovide lang niya yun. At pagka walang problema, makakarating ka dito. Ganon. Unless lang magkakaroon ka ng problema sa medical mo, ganon, mapipending ka, yung ganon, yung magkakaproblema ka sa sarili mo, pero sabihin mo dito sa pag-process, hindi. Kahit ilang taon ka, kahit sabihin mong 49, 50 years old ka, as long as may employer ka dito, may kukuha sa'yo, may mag-sponsor sa'yo, walang problema, Sisi. Hindi problema yung edad mo kasi may amo ka na. Kaya lang mapili yung mga employer, yun nga, kasi pag ima-market ka pa nila, kumbaga may hanapan ka pa nila ng amo, ganun. Tapos sa madali lang ba makahanap? Madali lang ba i-process? Actually, depende yan, Sisi. Pagka tulad yan, pag napasa na kasi ng employer mo yung mga requirements na kailangan nila, tapos na-confirm ka na, tawag dito, kailangan mong pwedeng ikaw naman na maglakad, pero mas maganda ipalakad mo na lang sa agency na tie up nila sa Pinas. Kung may agency, dadaan ka naman agency, employer mo, nung pamangkin mo sa agency, dadaan sila sa agency. Karamihan ng mga agency dito guys is may mga tie up naman na agency sa Pinas yan para mas madali para sa kanila yung proseso. Ngayon, pag nasa Pinas ka na, na-confirm ka na ng agency dito, na yun nga, yung sa pamangkin mo, pag wala ng problema, ipa-forward ka ng Singapore agency sa Philippine agency. So yun, kaya walang problema kasi kung baga swerte ka kasi
sure na employer ka na. So, yun. Pero, as long as ma-provide ni yung pamangkin mo yung requirements ng dito sa pag-hire ng helper, ayun, makakapunta ka dito. Kung magawa ang problema, so yun. Kaya, ayun, kain tayo. Kaya, for sure nang sisi makakalapin ka, wala kang problema. Ayun. Sana nasagot ko, pasensya na kayo ha. Nagmumultitask na ako. Nakikipagkwentuhan na ako sa inyo habang kumakain kasi nga malapit na, may curfew kasi ako guys. So yun, kailangan, syempre, bibili pa ako ng kape ko kasi you know me, coffee is life. So yun, tapos na yung kape ko. Kain tayo. So ayun, sana nasagot ko si Isi. So walang problema. At saka hindi na yata safe ngayon yung nagko-cross country kasi mahigpit na ngayon ng embassy natin. At saka yung ano natin sa Pinas, yung gobyerno natin pagdating sa mga pagko-cross country kasi delikado para sa side natin yun. Kaya tama lang din umuwi ka muna ng Pinas tapos tsaka ka mag-ano dito. So yun, more or less yan, mga isang buwan lang yan. Kasi basta ma-provide lang yung pamangkin mo yung requirements para sa'yo, okay na yun. Mabilis ka na lang. Pero kung problemahin ko maedad ka kasi may amo ka na eh. Kakaproblema lang kasi pag walang amo. Kung hahanapan pa yung gano'n. Kasi may mga amo na mapili, gusto nila mas bata. So yun lang. Sana sagot ko. Bye-bye. Kain tayo. Ayan. Swerte ko lang sa kaibigan ko talaga. Grabe ng libre. Tuwing nakikita kami, nalilibre siya. Pag nga, nalilibre niya ako ng yan sa western food. Tapos ngayon, sabi ko, pagkakita ko kasi sa Jayco, sabi ko, alam mo, nag-try ako ng ano pa, ano pa, sabi ko, may Jayco pala dito. Sabi ko, yung pinuntahan naman na mall. Tapos yun, nilibre niya ako. Bait talaga ng kaibigan ko. Ayun. Sobrang bless ko lang. So yun lang, sisi. Bye-bye. Ang daming sisi ni auntie niyo. Bye-bye.